Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ayon sa mga lumabas na ulat, ang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh ang siyang nasa likod ng sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong 7 ng Oktubre, kung saan humantong na ito sa isang malawakang kaguluhan na ikinasawi ng mga libu-libong mga tao at marami pang nasugatan. Subalit ang pinaka nakakabahala ngayon at ayon sa mga balita, si Ismail Haniyeh na siyang punot dulo ng kaguluhan ay nasa ibang bansa na pala kasama ang kanyang pamilya habang parelax-relax at pinapanood ang kanyang mga tauhan na nakikipagpatayan laban sa puwersa ng Israel. Tumakas na umano siya upang iligtas ang kanyang sarili at pamilya at iniwan na ang Hamas sa gitna ng labanan. Mahigit sa isang buwan nang nakakaraan ng simulang magpalitan ng bomba ang puwersa ng Israel at ang militanteng grupong Hamas. Subalit wala pa ding senyales kung kailan titila ang sigalot sa pagitan ng dalawang panig. Ilang gusali na din ang napabagsak kasama na ang isang Kristiyanong ospital, simbahan ng mga Orthodox, moske ng mga Muslim at marami pang iba. Ilang libo na din ang nasawi bunsod ng kaguluhan na karamihan ay mga sibilyan, mga kabataan, matatanda at mga taong ang ilan ay nais lamang ng payapang buhay at maayos na bansa. Sa kabila ng pagpapalikas ng Israel sa mga nasa Gaza Strip upang hindi madamay, madami pa din sa mga tao sa Gaza ang tila ayaw makinig sa Israel. At ayon pa sa pahayag ng pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh na huwag umalis ang mga tao na nasa Gaza at huwag pumunta sa ibang mga bansa. Ipinagpipilitan nitong huwag umalis sa Gaza at ipakita sa mga Israeli forces na handa silang ipagtanggol ang kanilang bayan sa kabila ng nakaambang na panganib at peligro. Tila pinapalakas nito ang loob ng kanyang mga tao na hindi sila nag-iisa at sama-sama nilang haharapin ang kanilang kalaban. Subalit marami ngayon ang mga nagtaas ng kilay dahil sa ang leader na nagpahayag ng sama-sama nilang haharapin ay inilipat na pala ang kanyang mag-anak sa bansang Turkey upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Siyempre, kahit naman ata sinong padre de pamilya ay mas uunahin munang iisipin ang kaligtasan ng kanyang pamilya bago ang lahat. Pero paano na lang ang kanyang mga salitang binitawan sa mga Palestino na sama-sama nilang haharapin ang kanilang kalaban at walang kahit na sino ang aalis at tatakas papunta sa ibang mga bansa. Kahit na saan ka man papanig, sa mga Muslim man mula sa Palestine o sa mga Hudyo na mula naman sa Israel, hindi pa din maiiwasan na madaming mga sibilyan na madadamay dahil sa kaguluhan sa magkabilang panig. Ayon sa pinakahuling ulat, umabot na sa mahigit 1,000 mga kabataan ang namatay mula nang magsimula ang kaguluhan. May mga hinostage na din ang Hamas na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin pinapalaya maliban na lang sa mag-inang Amerikano na pinakawalan dahil sa pakiusap ng bansang Qatar. Sa ngayon ay marami ang nagtatanong kung paanong nagawa ng Qatar na mapakiusapan ng Hamas na palayain ang mag-inang Amerikano. Gayunpaman, sinabi ng Israel na ang kanilang pagbomba ay simula pa lamang ng mas matinding pag-atake. Subalit ang nasisiguro ng leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh ay ligtas siya sa kahit anong klase ng pag-atake ang gawin ng puwersa ng Israel. Ayon sa kanya, wala umanong lilipat mula sa Gaza, walang lilipat paalis ng West Bank at walang lilipat mula sa Gaza patungong Ehipto. Saludo umano siya sa paninindigan ng mga kapatid nito sa Ehipto na nagpapatotoo na ito ay bansa talaga nila at kanlungan ng mga Palestinians na nais umiwas sa gulo. Subalit, hindi niya hinihikayat ang sino man na umalis at magtungo sa kahit anong bansa. Ang kanilang pangako na lalaban sila ng sama-sama ay kanilang sabay-sabay na paninindigan at tutuparin. Dahil sa kanyang mga tila, mapag-engganyong pahayag, marami ang tila nabubuhayan at tumatapang. Subalit ayon sa isang video mula sa isang kilalang news channel sa YouTube, ang mensaheng ito umano ni Ismail ay may halong pagkahipokrito. Ito'y dahil pala habang pinaplano ng ilang buwan ang pag-atake sa Israel noong 7 ng Oktubre,
ay inaasikaso na din pala ng mga pinuno ng Hamas ang mga dokumentong kanilang gagamitin patungo sa bansang Turkey. Kasama ang kanilang pamilya, hindi para kumuha ng mga armas o kausapin ng Turkey na tulungan sila, hindi din para magbakasyon ng ilang araw, kundi ito ay kanilang pamamalagi sa bansa nang hindi nila alam kung hanggang kailan. Sa madaling salita, maaaring doon na manirahan ng pinuno ng Hamas sa naturang bansa hanggang sa gusto nila, kaya marami ang nagsasabi na nagkukunwari lamang ang Hamas. Napag-alaman na 2 taon bago pa man ang pag-ataking ito, naghahanda na palang dalhin ni Ismail ang kanyang pamilya sa Qatar upang doon na manirahan. Kasama na dito ang kanyang asawa at mga anak, mga apo, maging ang pamilya ng kanyang mga private security guard. Sinabi ni Ismail na maglalagay muna siya sa ibang bansa at doon niya patatakbuhin ang grupo. Matapos ang 2 taon, 8 Islamic Jihad leader naman ang umalis sa Gaza Strip upang manirahan sa ibang bansa na syempre sa Qatar pa din, kung saan naroon ang buong pamilya ng kanilang pinuno. Ang balitang ito ay galing mismo sa Al-Sharq Al-Awsat na ang mga tagapagbalita ay mga Arabo din. Kasama ng 8 leader na ito ay ang kani-kanilang mga pamilya. Kaya kung sasagutin ang katanungan kung bakit inabot ng taon ng plano sa ginawang pag-atake, syempre ay kailangan ito ng mabusising pagpaplano at pagpapasya dahil ayaw nila itong pumalya. Ito ay ayon mismo sa Hamas. Pero may ilang mga eksperto ang naniniwala na kaya umabot ng taon ang ginawang pagpaplano ay dahil hinintay muna na makakuha ng passport ang bawat miyembro ng pamilya at makaalis muna ang lahat mula sa Gaza Strip bago pa man nila aprubahan ang pag-atake noong 7 ng Oktubre. Kung susumahin, kung sakaling nais gumanti ng sinuman o nais na matigil na ang kahit anong kaguluhan, kung hindi din naman madala sa pakiusapan, ay malamang sa dadaanin na lang sa santong paspasan. At syempre, pupuntiryahin ang mga lider o pasimuno ng grupo upang matapos na ang kaguluhan. Subalit dahil sa karamihan sa mga lider ng militanteng grupong Hamas ay wala na sa Gaza, kundi nasa ibang mga bansa upang magtago, pinupuntirya nila ngayon ang kani-kanilang mga bahay at headquarters upang bombahin at durugin. Malas na lamang ang ilang mga opisyal ng Hamas na kasalukuyan pa ring nasa Gaza dahil mainit sila ngayon sa Israel. Pero sa mga nagtatago, gaya na lamang ng pinaka-leader ng Hamas na si Haniyeh, ang bahay nito ang siyang tinarget ng Israel Defense Forces. Pinasabog at pinulbos ng Israel Defense Forces ang tirahan ng Hamas leader na si Ismail Haniyeh sa Gaza. Makikita sa inilabas na aerial footage ng Israel sa kanilang X account na dating Twitter kung paano nila unti-unting pinulbos ang bahay na nagsisilbing utak ng militanteng grupong Hamas. Ayon sa mga lumabas na ulat, ginagamit ito bilang tagpuan ng mga Hamas leaders at mga opisyales nito sa tuwing sila ay magkakaroon ng mga pagpupulong upang pag-usapan ng mga susunod nilang mga hakbang at mga plano. 2 na umano sa mga bahay na pag-aari ni Haniyeh at ng kanyang mga kamag-anakan ang pinasabog na ng puwersa ng Israel. Ayon sa Army Chief ng Israel Defense Forces, malapit na umano nilang mapatumba ang military system ng Hamas sa bandang hilaga ng Gaza Strip. Sa isang gusali na malapit sa Al-Shifa Hospital sa Gaza, na-recover ng Israel Defense Forces ang labi ng isa sa mahigit 200 bihag ng militanteng grupong Hamas na dinukot nila noong kanilang salakay ng Southern Israel noong 7 ng Oktubre. Sa isang ospital naman, sa reception area na lamang nagsisiksikan ng nasa 45 mga pasyente na nangangailangan sana ng operasyon. Ang isa sa mga pasyente, dahil sa kailangan na itong operahan, gumamit na lamang sila ng ilaw ng flashlights ng cellphone upang matuloy lamang ang napakadelikadong operasyon. Ayon naman sa mga doktor sa isang ospital, mataas ang panganib na dala ang gulo sa buntis. Simula kasi noong pumutok ang giyera, tumaas umano ang bilang ng mga nakukunan at mga premature na ipinapanganak at mga sanggol na namamatay sa sinapupunan pa lamang ng kanilang mga ina. Sa kasalukuyan, malaking problema rin ang kakulangan sa pagkain dahil na rin sa limitadong food supply. Kaya naman nagbabala na ang United Nations World Food Program na marami na ang mga nagugutom sa Gaza. Umapila ang United Nations Security Council para sa agarang tigil putukan sa pagitan ng Israel at mga Hamas militant sa Gaza. Ayon sa 15-member council, mahalaga ang pagpapatupad ng ilang araw na ceasefire para mabigyan ng daan ng humanitarian aid na makarating sa mga mamamayan ng Gaza. Pumabor sa panawagan ang 12 miyembro ng konseho habang nag-abstain o hindi bumoto sa nasabing panawagan ng US, Russia at Britanya. Nais ng US na magkaroon ng humanitarian aid pause na kinukonsiderang mas maikli kumpara sa panawagan na tigil putukan.
Hindi rin umano kinukondena ng resolusyon ang ginawa ng Hamas sa Israel, kaya kinontra ito ng US, Russia at Britanya na pawang kaalyado ng Israel. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!